Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay ipinadala ng isa rin nating tagapakinig. Kwento ito ng kanyang tiyuhin na noong dekada 80 ay nakilala talaga doon sa kanilang bayan. Naging bantog ito dahil na rin sa kahanga-hanga nitong tapang at galing. Mahusay din itong makisama sa kanyang mga kaibigan. Sabi nga nila, ang tulad ni Nanding ay isang mabuting kaibigan pero masamang kaaway. Kapag naging kaibigan mo ito, ay talaga namang hindi ka iiwan sa oras ng kagipitan. Kahit ano pa yan, lalong-lalo na pagdating sa away. At dyan nakilala talaga ng gusto si Nanding. Tinagurian nga itong ang toro ng San Clemente. Unang nakitaan ng tapang si Nanding noong bata pa ito at kasalukuyan nag-aaral pa sa elementarya. Kahit ang mga magulang niya ay hindi maipaliwanag kung bakit malapit ito sa gulo, na kapag naisip nila, para bang kakambal na yata iyon ng kanilang anak. Kahit nga si Nanding mismo ay nagtataka rin kung bakit kahit anong iwas niya ay talaga namang ang gulo pa mismo ang siyang lumalapit. At dito nga una niyang naipamalas ang tapang ng kurso na dahin sila ng kaklase niya at kababatang si Ipe. Kahit pa mas malalaki sa kanila yung kanilang mga nakaaway, ay talagang hindi nagpatalo sila Ipe, lalong-lalo na si Nanding, na madalas sabihin sa kanilang lugar noon na ito yung tipo ng tao na hindi talaga magpapautang. Ilang beses din siyang natumba dahil mas mapuwersa sa kanya ang mga ito. Pumutok din ang kanyang labi at nagkaroon ng pasa sa kanyang pisngi. Pero nang matapos ang kanilang suntukan, ay mas maraming tama ang mga ito kaysa sa kanila ni Ipe. At hindi alam kung aling parte ng katawan ang una nilang hahawakan dahil sa sakit, na nang hindi na nga nila kinaya pa, ay nanakbo na ang mga ito. Dahil sa nangyaring iyon ay nakilala si Nanding sa kanilang paaralan. Humanga talaga sa kanya lahat ng nakakita sa nangyaring kanilang rambulan. Pero yung pangyayaring iyon din ang naging dahilan para mas lalo pa siyang pag-initan ng ibang mga mag-aaral doon sa kanilang paaralan. Dahil para iyong hamon sa kanila. Pero kahit anong gawin nila kay Nanding, ay hindi nila ito kayang mapatakbo. Hindi talaga sila nito inaatrasan. At sa huli, ay sila pa ang sumusuko. Dahil parang may natural na husay si Nanding sa pakikipaglaban. Pero dahil dito, ay hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kahit nga elementarya, ay hindi man lang niya natapos. Pagkat kahit saan siya magpunta, ay naroon din ang gulo. Di niya maintindihan kung bakit tila ba mainit ang dugo sa kanya ng ibang mga tao.
Pero ang lahat ng dinanas ng gulo ay pasimula lamang pala. Pagkat mayroon palang mangyayaring mas matindi pa na magpapabago talaga ang kanyang buhay. Napadpad sila nanding noon sa isang bayan dahil sa naimbitan siyang maging ninong ng anak ng isa nilang kaibigan. At inabutan na sila ng gabi doon sa handaan dahil napasarap ang kanilang inuman. Kasama niya pa rin noon ang kababata niyang si Ipe. Halos hindi na kasi ito umiwalay kay Nanding. Hindi kasi nito makalimutan yung unang araw na nakipagrambulan sila at humanga talaga siya sa kaibigan. Inalok sila nung kaibigan nilang nagpabinyag ng anak na doon na lang muna matulog sa kanila pagkat gabi na nga at malayo pa ang kanilang bahay. Pero hindi pumayag si Nanding. Kung may isang bagay kasi na ikaiinis mo sa kanya ay yung kapag ginusto nito ay gagawin talaga niya. Kaya kahit anong pilit nila na doon na lang matulog ay umuwi pa rin talaga ito. Na napapailing na lang si Ipe sa kanyang kaibigan. Pero wala naman siyang magawa dahil sumusunod lang din naman siya dito. Kaya ginawa na lamang sila ng pang-ilaw ng kanilang kaibigan. Bote iyon ng gin na nilagyan ng petrolyo at tela. At iyon na ang nagsilbi nilang liwanag sa daan. Habang naglalakad ay panay ang pagkukwento ni Ipe, habang si Nanding naman ay tahimik lamang. Maya-maya, nang papadaan na sila sa puno ng kawayan na nasa gilid lamang ng daan, ay bigla na lang humarang yung mga sanga noon at dahon. Kung kaya, natigilan silang dalawa. At kaya pala tahimik lamang na naglalakad si Nanding at hindi umiimik sa kahit anong sabihin ni Ipe, ay nakakaramdam na pala ito ng hindi maganda. Agad na napahawak si Nanding sa kanyang likurang bulsa at kinapa ang kanyang balisong. Ngunit nang wala naman siyang nakitang naroon sa kanilang unahan at tanging mga sangat dahon lamang ng kawayan, ay hindi na niya iyon binunot ng tuluyan. Napatingala pa nga silang dalawa pero wala din silang nakita. Kung kaya, nagpasya na muli silang lumakad. Pero hindi na talaga nagugustuhan ni Nanding yung kanyang nararamdaman. Para talaga kasing may kakaiba. Kaya tahimik lang siyang naglakad at pinatalas pa ang kanyang pandinig at pakiramdam. Nang bigla na lang napailag si Nanding. Nang may maramdaman siya, nakita niyang tumilapon si Ipe at bumagsak din sa lupa ang hawak nitong pang-ilaw. Buti na nga lang at hindi iyon nabasag. Mabilis siyang nilapitan ni Nanding upang tulungan. Pero napansin niyang nawalan na ito ng malay. Nagtaka si Nanding kung ano kaya yung malakas na pwersang iyon na tumama sa kaibigan niya at naging dahilan para mawalan ito ng malay. Dinampot niya ang ilawan at inilawan ang paligid. Mabilis niya ring iginalang kanyang mga mata. Pero nakapagtatakang wala siyang nakita. Muli niyang tiningnan ang kababata at sinubukan itong gisingin pero wala talaga. Tila ba mahimbing na ang pagkakatulog nito. Hanggang sa may napansin siyang papalapit sa kanila. Kung kaya,
Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at nakita niya ang isang matandang lalaki. Ang haba ng buhok nito at puting-puti. Mayroon din itong mahabang balbas at bigote. At nakatingin sa kanya ng nakakainsulto na nakangisi pa. Nang walang sabi-sabi itong sumugod kay Nanding. Kaya nagulat siya at hindi iyon napagandaan. Pagkat hindi niya talaga inaasang gagawin iyon ng matanda. At upang makaiwas, ay inihiga na lang niya sa lupa ang kanyang katawan. At nakita niyang lumampas sa kanya yung matanda. Nagtaka siya pagkat napakabilis nito. Lalong-lalo na para sa kanyang edad. At nakita niyang muli na naman itong susugod. Kung kaya, dumapa naman siya. Pero laking gulat niya nang huminto ito sa kanyang tabi. At namalaya na lamang niyang nakaangat na siya sa lupa. Binuhat siya nito na para bang baliwala lang iyon sa matanda. Kaya namangha talaga si Nanding. Pero hindi niya nagustuhan ang sunod na ginawa nito. Pagkat bigla siya nitong inihagis at gumulong talaga siya sa lupa. Kanya pa ngang nalasahan iyon pagkat literal siyang napalik sa lupa dahil sa ginawa nung matanda sa kanya. Naramdaman niya kaagad ang sakit sa kanyang katawan. Pero dahan-dahan siyang tumayo at siya naman ang biglang sumugod. Niyapos niya yung matanda sa bewang at kanyang pinagtagpo ang dalawang kamay sa likod nito. At buong pwersa niya itong piniga. Naramdaman niya yung sunod-sunod na paghampas ng kamao ng matanda sa kanyang likod. Pero tiniis lang lahat iyon ni Nanding. Hindi niya talaga binitawan yung matanda. At nang makakuha siya ng buwelo, ay kanya itong iniangat at pagkatapos ay malakas na inihampas sa lupa na ibinigay rin niya ang lahat ng kanyang bigat sa katawan ng matanda. Bigla niyang narinig na tumawa yung matanda. Kaya nagtaka si Nanding at agad siyang napatingin dito. Pagkat kabaliktaran iyon ng inaasahan niya. At nakita nga niyang tumatawa ito habang nakahiga pa rin sa lupa. Dahan-dahang tumayo si Nanding na hindi pa rin niya iniaalis ang pagkakatitig sa matanda. Maya-maya, nakita niyang itinaas nito ang isang kamay at nagpapatulong sa kanyang makatayo. Nagdalawang isip naman si Nanding at panandalian pa niyang pinakiramdaman ito. Nang igalaw ng matanda ang kanyang ulo na para bang sinasabi nitong tulungan na siyang makatayo, ay inabot na ni Nanding ang kamay nito. At nang makatayo ay tinapik siya nito sa balikat at sinabing siya raw ay mapalad. Nagtaka naman si Nanding sa tinura ng matanda. Nang mapansin ng matanda na puno ng katanungan ng kanyang muka, ay biglaan nitong hinawakan ang suot na kwintas. Napatitig naman si Nanding sa bagay na iyon. Isa iyong medalyon. At sinenyasan siya nitong yumuko at isinuot iyon sa kanya nung matanda. Naramdaman kaagad ni Nanding na biglang nag-init ang kanyang katawan at para bang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga kalamnan. Kanyang hinawakan at pinagmasdan ang medalyon. Nang tatanungin niya sana yung matanda
kung para saan iyon ay naglaho na ito. At kahit saan ibaling ni Nanding yung kanyang paningin, ay hindi na niya ito matagpuan. Pero narinig niya ang isang boses na animoy nagmula sa isang yungib na sinasabing kanyang pakaingatan ang medalyon at gamitin lamang sa kabutihan. Matapos iyon, ay ipinailalim na niya ang medalyon sa suot na damit. At muling itinuon ni Nanding ang kanyang pansin sa kaibigang wala pa rin ng malay. Kanya itong ginising at nang magkamalay na ito ay nagtatakang sinabi kay Nanding kung ano raw ang kanyang ginagawa roon. Nang tinutukoy niya ay bakit raw siya nakahiga sa lupa. Tinanong pa siya ni Nanding kung mayroon ba siyang natatandaan. Ang sabi naman nito, natatandaan niyang sila ay naglalakad ng pauwi. Maliban doon ay wala na. Napatango na lang si Nanding at tinulungan na itong makatayo. Sinimulan na uli nilang maglakad. Pero hindi pa sila nakakalayo ay nakarinig na sila ng huni ng aswang. Natigilan silang dalawa at napatingin sa paligid pagkat alam nila ang huni na iyon. Pamilyar sila sa huni ng aswang dahil kilala rin ang probinsya nila na maraming angka ng mga aswang at isa ang bayan nila na pinamumugaran ng mga ito. Pero nagtaka si Nanding kung bakit sa tagal niyang paninirahan doon sa kanila ay noon lang siya pinaraanan ng aswang. Bigla niyang naisip kagad yung medalyon na ibinigay sa kanya ng matanda. Baka yun ang dahilan, sabi niya sa kanyang sarili. At napaso siya nang maramdaman niyang bigla iyong uminit sa kanyang dibdib. Narinig nga nila Nanding at Ipe na humuni yung aswang. At naramdaman din niyang biglang uminit yung medalyon. Maya-maya, napansin nilang hindi lamang iisa ang naririnig nilang humumuni. Kaya pati si Ipe ay biglang napadikit kay Nanding. Nang bigla nang magpakita ang isa sa mga ito, napansin kagad ni Nanding na naiibang aswang ang nasa kanilang harapan. Hindi kasi ito katulad nung madalas nilang mabalitaan na nang aakyat ng bahay na kadalasan walang saplot ang mga ito at nangingintabang katawan sa ipinahid na langis. Yung nasa kanilang harapan nung oras na iyon ay isang babae na nakabarot saya. Mahaba ang buhok nito at may mapupulang mga mata. Nakatitig ito ng masama sa kanila. Maputla din ang kanyang mukha pero nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. Maya-maya pa ay bigla itong umangil. At nakita nila ang matutulis nitong mga ngipin na bagyang nakausli. Kung kaya pala medyo mahaba ang uso nito. At bigla nitong iniangat ang kanyang dalawang kamay na para bang ipinagmamalaki ang mahaba niyang mga kuko. Dahan-dahan namang kinapa ni Nanding ang kanyang balisong at nang mahawakan iyon ay agad nang binuksan. Umahanap lang ng tiyempo yung babae. Alam ni Nanding na anumang sandali ay susugod na ito. At biglang naagaw ang kanyang atensyon nang may isa pang aswang na dumapo naman sa puno. Napatras pa silang dalawa nang makita ang nakakatakot nitong anyo. Nakabuwag hanggang buhok nito na nagtatayuan at tulad sa babae ay may mahaba din itong mga ngipin.
Napansin nila na matindi na itong naglalaway habang nakatitig sa kanila ng pailalim. Nasinamantala naman ng babae ang pagkakataon na iyon upang sugurin na sila ng Ding. Kung kaya, nang mapansin niya ito ay halos mahigit 1 dipa na lang ang layo ng babae mula sa kanila. At bago pa magawang makaiwas ni Nanding ay huli na. Nakita niya ang matutulis na mga ngipin nito at handa na siyang sakmalin. Kung kaya, wala na siyang nagawa pa, kundi ang iangat na lang ang isa niyang braso upang gawing panangga. Naramdaman ni Nanding yung mga ngipin ng babae nang kagatin siya nito. Pero kasabay noon ay inundayan niya rin ito ng saksak. Nakita niyang nagulat yung babae at nanlaki ang mga mata na agad bumitaw sa braso ni Nanding. Napatingin yung babaeng aswang sa kanyang sugat at nakita nitong umaagos mula doon ang dugo. Napasigaw naman yung isa na nasa puno at galit na galit. Hinawakan ng babae yung kanyang sugat at mabilis na lumayo. Hindi naman na ito sinundan pa ni Nanding. Pero bigla siyang tinalon ng aswang na nasa itaas. Buti na lang at mabilis niya iyong nailagan. Iniba ni Nanding ang kanyang pagkakahawak sa balisong. At nang makita niyang susuguri na siyang muli ng aswang, ay mabilis niyang iniangat ang kanyang kamay na may hawak na patalim. Tamang-tama namang parating na yung aswang at nakabuka na ang malaking bibig nito. Ibinigay muli ni Nanding ang kanan niyang braso at iyon ang kinagat ng lalaki. Kasabay noon ay itinarak naman ni Nanding ang kanyang balisong sa balikat ng aswang malapit sa may leeg. Agad na tumilamsik ang dugo nito. Idiniin pa ni Nanding ang kanyang braso sa bibig ng aswang. At habang patuloy siyang kinakagat nito, ay ilang beses din niyang inulit ang pagtarak ng kanyang patalim hanggang sa dahan-dahan na itong bumitaw at parang troso na bumagsak na lang sa lupa. Napasigaw yung babaeng aswang. Napansin ni Nanding na gusto nitong lapitan yung aswang ng mandusay, pero nagdalawang isip ito at sa halip ay nagmamadali na lang na tumakas. Nang tingnan ni Nanding yung kanan niyang braso, ay naroon pa ang mga marka ng kanilang kagat, pero wala yung sugat. Kaya namangha si Nanding sa kanyang nakita. Naisip niya kaagad ang medalyon na ibinigay sa kanya ng matanda. Pati si Ipe ay hindi makapaniwala dahil nakita nito kung paanong sinakmal si Nanding nung dalawang aswang. Kaya hinawakan pa niya ang braso ng kanyang kaibigan at sinuri. Nagtataka itong napakamot sa kanyang ulo dahil sa talas ng ngipin ng mga aswang na iyon ay siguradong babaon ang kanilang mga ngipin at kayang-kaya talagang pumunit ng balat. At baka nga malaking bahagi pa ng laman ang kayang maalis mula sa braso ni Nanding. Pero walang nakitang sugat si Ipe. Kahit panay ang pagtatanong ni Ipe sa kanya, ay wala siyang isinagot dito. Sinabi lang ni Nanding na hindi rin niya alam, pagkat ayaw niyang banggitin ang tungkol sa medalyon sa kanyang kaibigan. Bago nila nilisan ang lugar, ay hinila nila yung bangkay ng lalaki papunta sa may malalim na bahagi sa gilid ng daan. Nilagyan nila iyon ng mga tuyong dahon ng nyog at sanga. Pagkatapos ay binuhusan nila ng kaunting petrolyo at sinindihan.
mabilis yung naglagablab at nagliwanag bigla ang paligid. Matapos nilang gawin iyon ay umalis na sila at naglakad ng pauwi. Habang nasa daan ay pilit pa rin binabalik-balikan ni Ipe yung mga nangyari. Nang sumunod na araw, habang naroon si Nanding na nakaupo sa labas ng kanilang bahay, ay bigla siyang may naisip. Pumasok siyang sandali at paglabas ay may hawak na siyang itak. Naupo siyang muli sa bangko at tinugot ang itak mula sa lalagyan nito. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tinaga niya yung kanyang braso. Nakita niya nagkaroon iyon ng guhit. Bumakat yung itak pero hindi siya nasugatan. Ilang beses niya yung inulit at natuwa siya sa naging resulta. Sinubukan naman niyang hiwain ang kanyang braso pero hindi pa rin tumalab yung itak. Dahil doon ay inilabas niya yung kanyang medalyon at pinagmasdan niyong mabuti. At nagpasalamat na naapa sa kanya iyon. Makalipas ang ilang araw, nayaya naman si Ipe sa isang handaan. Kaya kanyang isinama si Nanding. Bali sa kabilang baryo lang ito. Pasado 2:00 na nang dumating sila. At naabutan pa nila yung ibang tao nagkakainan, habang yung iba naman ay mga nag-iinuman na. Pinakain muna silang dalawa ng may bahay. Habang kumakain sila, ay nakita ni Ipe yung kakilala niyang nag-imbita sa kanya doon. Nagkawayan silang dalawa at sinenyasan siya nito na pagkatapos silang kumain ay pumunta sa kanilang umpukan upang doon sa kanila makipag-inuman. Tumango naman si Ipe. Si Nanding naman ay panay ang tango sa bawat taong nakakakilala sa kanya at bumabati. Nang makatapos na silang dalawa, ay nagpunta sila doon sa kakilala ni Ipe at pinaupo sila ng mga ito. Pagkaupo ay tinagaya na sila ng tanggero. Hindi naman tumanggi si Ipe pero si Nanding ay sinabing maya-maya na, pagkat magpapababa lang muna siya ng kinain. Maya-maya ay may biglang lumapit na isang lalaki at kinuha yung pulutan na naroon sa mesa at pinalitan ng iba. Hindi naman iyon masyadong binigyan ng pansin ni Nanding, pero pinapakiramdaman niya yung kanilang mga kaharap sa inuman dahil naramdaman niyang uminit yung kanyang medalyon. Unti-unti na rin kasing naiintindihan ni Nanding yung anting na suot niya, na kapag iyon ay uminit, ang ibig sabihin ay may nagbabadyang panganib. Kaya tahimik lang siyang nakiramdam. Ngumingiti siya sa mga nakakatawang sinasabi at nakikinig din siya sa bawat nagsasalita. Pero minamatyagan niya silang lahat hanggang sa alukin siya nung isa nilang kainuman nung bagong pulutan na inilapag. Tumanggi naman si Nanding at sinabing siya ay busog pa. Makala ng ilang sandali ay inalok siyang muli nito. Kanya daw tikman pagkat masarap iyon. Pero muling tumanggi si Nanding. Sa ikatlong pagkakataon ay nakulitan na siya at masama na ang kanyang kutob. Pero pinagbigyan niya ito at nagulat siya ng kanya itong malasahan para iyong panis na pagkain. Pero ayaw niyang ipahalata na may napapansin na siya, kung kaya nagkunyari siya na kanya iyong nilunok. Pero pinanatili lang niya iyon sa gilid ng kanyang bibig. Maya-maya ay nakita niyang hinawakan ni Ipe yung kutsara at tumikim din ng pulutan na iyon.
Pasimpleng kinalabit ni Nanding si Ipe at pagkatapos ay bigla siyang tumayo at nagpaalam sa kanilang mga kainuman. Sinabi niyang iihi lang siya. Makara ng ilang sandali ay sumunod na rin sa kanya si Ipe. Naabutan niya si Nanding na umiihi. Tinanong siya nito kung ano yung lasa ng pulutan. Nagtaka naman ito dahil nakita niyang una itong tumikim kaysa sa kanya. Sinabi ni Nanding sa kanya na iba kasi yung kanyang panlasa doon sa pulutan. Sabi ni Ipe, masarap naman yung lasa. Kaya nagtaka si Nanding kung bakit iba ang kanyang nalasahan. Sinabihan niyang kaibigan na wag nang kumain noon dahil masama ang kanyang kutob. Kanya pang ipinakita sa kaibigan yung pulutan na iniluwa niya. Pagbalik nila doon ay hindi na nga muling kumain si Ipe ng pulutan na iyon. Kahit anong pilit sa kanila ay hindi na talaga sila kumuha. Maya-maya, nabutan na si Nanding ng baso na may lamang alak nung lalaking pumipilit sa kanya na kumain ng pulutan. Pag-abot ni Nanding sa baso ay bigla iyong kumulo at bumula. Umawas iyong bigla at maya-maya pa'y bigla na lang pumutok ang baso. Nagulat ang lahat na nakarinig at nakakita noon. Lalong-lalo na yung lalaki na nag-abot kay Nanding. Tinitigan ito ni Nanding ng masama nang bigla itong bumunot ng itak na nasa kanyang tagiliran. Mayroon pala itong itak na itinago doon. Kaya naisip kagad ni Nanding na may plano pala talaga itong masama sa kanila. At tsak niyang hindi lang nag-iisa yung lalaki. Buti na nga lang at naging maagap si Nanding. Bago pa maitaga ng lalaki yung kanyang itak, ay bumaon na sa kanyang dibdib yung palisong ni Nanding na kanya na iyong binuksan bago pa sila bumalik sa inuman, na kanya lang binalutan niyo ng tela na kanyang pamunas. Kung kaya, walang kamalay-malay yung kanilang mga kaharap. Agad na bumagsak yung lalaki sa kanyang kinauupuan at bumulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib. Iginala ni Nanding yung kanyang paningin. Alam niyang may mga kasama itong nagbalak sa kanila. Pero wala nang naglakas pa ng loob na sumugod sa kanila ni Ipe. Matapos iyon ay umalis na sila Nanding, na naglakad lamang silang dalawa ni Ipe na para bang walang nangyari. Personal ko po itong karanasan. Bali may mga 8 taon na rin po siguro ang nakalipas nang ito po ay aking maranasan. Pauwi po ako noon mula sa bahay ng kaklase ko dahil may ginawa po kasi kaming project para sa aming paaralan. 3rd year high school na po ako noon. At sa totoo lang po, napakahirap ng kalagayan namin noon. Dahil tanging si nanay lang ang naghahanap buhay para sa amin ng mga kapatid ko. Ang tatay ko po kasi ay sumakabilang bahay. Kaya ang baon ko po noon ay 10 piso lang. Kuminsan nga po ay wala pa. Kaya nagbabaon na lang po ako. At dahil po sa walang pera, madalas po akong naglalakad pa uwi ng bahay namin. Dahil nga po sa wala akong pangpamasahe. Malayo po ang nilalakad ko pero tinitiis ko lang. At medyo nasanay na rin naman ako.
Sa araw-araw ba naman ang ginawa ng Diyos at kung ilang taon na rin mula nang iwan kami ng tatay namin. At iyon na nga po, nang minsang pauwi na ako sa amin galing sa bahay ng isa kong kaklase, ay may nakasalubong po akong isang aswang. Bali yung nilalakaran ko po kasing kalsada papasok sa amin ay hindi sementado at wala po talagang ilaw, kung kaya napakadilim. Kaya nga po nagdadala ako noon ng flashlight. At madalang din po ang dumaraan ng mga sasakyan, lalo na kapag gabi. Bali ang nangyari po ay ganito. Habang naglalakad ako, ay napagawian ko na po ang sumipol para mawala ang anumang takot na aking nararamdaman. Pero noong mga panahong iyon ay sa mga adik at masasamang loob po talaga ako natatakot. Dahil walang-wala naman po kasi talaga sa hinagap ko na mayroong aswang sa lugar namin. Nagumpisa po akong kilabutan nang malapit ko nang marating yung pakurbang daan. Hindi ko rin noon maintindihan kung bakit bigla akong nakaramdam ng takot. Takot na masasabi kong noon ko palang talaga naramdaman sa buong buhay ko. Pero dahil sa wala naman akong magagawa kundi ang dumaan talaga doon, kung kaya naman nilakasan ko na lang yung aking loob. At tamang-tama naman nang biglang bumungad sa akin ang isang matandang babae na yung kanyang mga buhok ay talagang nagtatayuan. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nagulat at napaatras, kundi dahil sa kanyang mapupulang mga mata at mabangis na mukha na animoy galit na galit talaga, na para bang handa ng mangain ng mga oras na iyon. At yung kanyang mga kamay ay bagyang mga nakadipa na nakaargo ang kanyang mga daliri na para bang mga ngalmot at naninigas. At nakaangil siya na para bang ipinagmamalaki pa niya sa akin ang kanyang mga matutulis ng ngipin. Iyon ang dahilan kung bakit napaatras ako at hindi na nagdalawang isip pa na tumakbo. Pakiramdam ko ay parang nanayutin ang aking buhok dahil sa tindi ng aking takot. Parang nanlaki ang ulo ko at namanhid dahil sa aking nakita. Nung mga sandaling iyon ay wala na akong ibang iniisip pa kundi ang makalayo mula doon sa matanda. Bahala na kung hindi man ako makauwi ng bahay noong mga oras na yon, naisip ko. Basta makatakas lang ako sa kanya. Kaya hindi talaga ako tumigil sa aking pagtakbo. At ganun pala yon. Kapag nasa panganib ka o may matinding takot na nararamdaman, ay makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalaing magagawa mo. Dahil noong mga oras na iyon, nung naglalakad pa lang ako, ay talagang parang patang-patana ang aking katawan dahil sa pagod. Pero nang makasalubong ko yung aswang, ay talaga namang ang bilis kong tumakbo pabalik. At nawalang bigla ang pagod ko. Buti na nga lang nang habang tumatakbo ako, ay may nakasalubong akong isang tricycle. Hindi na talaga ako nahiya pa at agad ko itong pinara. Hindi naman niya ako nilampasan dahil kita niya at naramdaman kagad ang takot sa akin. Sinabi ko sa mama na mayroong aswang na umahabol. Humingi ako ng tulong sa kanya at hindi naman ako nito binaliwala. Medyo nagulat pa nga ako dahil agad niyang pinaniwalaan yung mga sinabi ko, na naisip ko pa nga noon na baka naniniwala din talaga siya sa mga aswang. Kanya akong isinakay sa tricycle at nagpresentang ako
ay kanyang ihatid sa amin. Pero medyo nagdalawang isip ako. Pagkat baka makasalubong namin yung aswang. Pero wala na akong nagawa pa dahil pinaandar na niya iyon. Naisip ko rin namang mas mabuti na iyon dahil kasama ko naman siya at hindi ako nag-iisa. Hanggang sa madaanan na namin yung kurbada kung saan ko nakasalubong yung matanda. At para akong nabunutan ng tinig dahil wala na yun doon. Pero nang mga ilang metro na ang layo namin mula doon, ay bigla naman niyang kinapig yung kanyang tricycle at kumanan papasok sa daan. Kaya nagulat ako at bigla akong umalma. Sinabi kong hindi doon ang papunta sa amin. Sinabi naman sa akin ng mama na papunta daw iyon sa bahay niya at mayroon lang siyang daraanan. Biglang bumilis yung pagtibok ng puso ko. Naramdaman kong parang mayroong mali. Bigla ako nagkaroon ng masamang kutob. Kaya nang bumagal sandali yung tricycle dahil sa mabakong daan, ay hindi na talaga ako nagdalawang isip pa. Tumalon na talaga ako mula sa sasakyan at tamang-tama naman yung ginawa kong pagtalon na iyon. Dahil sa makapal na damuhan ako bumagsak. Tumayo akong bigla at tumakbo ng mabilis palabas ng maliit na kalsadang iyon. Nakita ko pang bigla ring huminto yung tricycle nang maramdaman niyang tumalon na ako. Kaya tinutukan ko iyon ng hawak kong flashlight. At nang lumingon ito sa akin, ay nakita ko yung namumula niyang mga mata. At para itong asong ulol na naglalaway. Matapos iyon, ay hindi ko na nilingon-lingon pa. Pero may isang bagay na nagpakaba pang lalo sa akin. At iyon ay nang makarinig ako ng isang boses ng matanda. At ipinahabol ako doon sa mama. Mabilis kong narating yung malaking kalsada. Mas binilisan ko pa at tinahak ko na yung daan papunta sa amin. Pero nakarinig ako ng dalawang asong may malalaking boses na kumakahol sa aking ulihan. Hanggang sa may nakita akong truck na mabilis na paparating. Kung kaya humanda ako. At nang dumaan na ito sa tagiliran ko, nang makalampas ng bagya, ay kumapit na ako sa huliang bahagi nito at agad na sumampa. Mabilis akong lumakad papunta sa driver at sa magalang na pangungusap ay sinabi kong makikisabay lang po ako. Narinig ko namang pumayag yung driver at sinabi sa aking walang problema. Bali tatlo sila na nasa harapan ng truck. Bukas iyon. Kung kaya nakita ko pa yung dalawang malalaking aso na narinig kong kumakahol sa aking likuran nung ako ay tumatakbo. Nakalaunan ay huminto na rin ang mga iyon sa paghabol sa akin. Lalo na nang mas bumilis pa yung pag-andar nung sasakyan. Malakas ang hinala ko na marahil ay iyon yung matanda at yung mama. Sa palagay ko ay hindi sila iba sa isa't isa. Baka nga anak pa nung matandang babae yung mama. Pero isa ang nasisiguro ko at iyon ay pareho silang aswang. Mula po noon ay hindi na po talaga ako nagpapagabi at nakikiusap talaga ako sa mga sasakyan na nagdaraan na kung maaari ay kanila akong isabay. Di na talaga ako naglalakad pa doon na mag-isa. At sa tuwing mapapadaan ako sa parada ng tricycle, ay pasimple kong
tinitingnan yung mga driver. Pero hindi ko talaga nakita yung mama doon. Siguro ay hindi talaga pampasahero yung kanyang sasakyan. Baka pribado ito at pang sariling gamit lang nila. Mula nang mangyari iyon ay hindi ko na sila nakita pa kahit isang beses. Tubong probinsya po ako at doon na rin nakapag-asawa. Pero sa kasalukuyan ay dito na kami naninirahan ng pamilya ko. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan ko mismo. Ito ay naganap noong mga panahong bago pa lang kami nagsasama ng asawa ko. Wala pa kaming anak noon. At ang trabaho ko po ay naghahabal-habal. Bali nagpatulong ako noon sa kuya ko para makakuha ng motor na aking ipapasada. Sa probinsya po namin ay hindi na bagong bagay yung mga kwento pagdating sa mga aswang. Ang totoo po, bata pa lang ako ay nakakarinig na ako ng iba't ibang mga kwento patungkol sa mga aswang. Pero hindi ko po talaga inakalang makakaranas ako mismo noon. Ang akala ko pa nga noon ay pawang kwento lang talaga ang tungkol sa mga aswang. Bali naganap po ang nakakatakot kong karanasan ng mga may 3 buwan na siguro akong namamasada. Yung lugar po namin ay masasabi kong hindi pa po talaga maunlad. Kung kaya nga yung mga daan sa gabi ay talaga naman pong madidilim. Wala naman po sana akong balak na magpagabi nung araw na iyon. Dahil kaarawan pa nga ng isa sa mga anak ng kuya ko. At kinumbida niya kami ng aking asawa na magpunta. Kaso, sunod-sunod talaga noon ang pasahero. Kung kaya naman, sinamantala ko na rin yung pambihirang pagkakataon na iyon. Kasi nangihinayang naman ako. Pero nang masapatan na ako sa aking kinita at nagbalak ng umuwi, ay bigla namang may humabol pa. May sumakay sa aking isang babae. Aaminin ko po na maganda yung babae, pagi yung kanyang pangangatawan. Kung kaya yun na rin marahil yung dahilan kung bakit mahirap itong tanggihan. Dahil pauwi na sana talaga ako noon. Pero nang sabihin niya ang kanyang destinasyon ay naisip ko rin noon na total naman ay doon rin ang daan ko, kung kaya ayos lang. Pumayag na rin ako. Kaya akin siyang isinakay. Ang hindi ko talaga maintindihan ng gabing iyon, bakit sa pinanggalingan namin ay tuyo ang daan at hindi umuulan. Pero nang bumabiyahe na kami at malapit na sa pinapahatiran ng babae ay biglang umulan. Kaya lalo pang naging mas madilim at delikado yung daan. Ihinto ko pa nga sana yung motor ko noon para sumilong at maglabas ng kapote. Pero pinigilan ako ng babae at sinabing malapit na lang rin naman daw yung sa kanila. At para ba itong nagmamadali talaga? Kaya hindi ko na ininto yung motor at sumunod ako sa gustong mangyari ng babae. Maya-maya, bigla akong napansin na biglang naging magalaw ito. Bigla siyang naging malikot na hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya sa likuran. Kaya nagsalita ako at sinabihan ko siya na huwag malikot at baka madisgrasya kami. Pero para itong bingi na hindi niya ako pinansin at hindi pa rin tumigil sa kanyang ginagawa. Ayaw ko naman siyang lingunin dahil baka mabulaga naman kami ng aming makakasalubong na sasakyan.
Nakatuon lang talagang paningin ko sa daan. Lalo pa nga at maraming kurbada yung kalsada. At madalas kasi ang aksidente doon sa mismong lugar na iyon. Nang bigla na lang naramdaman ko yung kanyang kamay sa aking braso at kanya itong hinaltak. Nakasabay noon ay narinig ko yung malaking boses niya na para bang humahangos at sabik na sabik. Pero hindi iyon kaaya-aya sa pandinig. Ang totoo, nakakakilabot iyon at hindi talagang maganda pakinggan. Bigla nga akong kinilabutan. At dahil sa patuloy niyang ginagawang paglilikot at paghaltak sa aking braso, ay bigla akong nakabig ng malakas yung manibela at nawala kami sa balanse. Pakiramdam ko ay parang dinukot yung laman loob ko dahil sa kaba. At nangyari na nga yung kinakatakutan ko. Sumimplang kami at ang haba ng aming isinadsad. Di ko na matandaan kung ilang beses pa akong nagpagulong-gulong. Pero ang nasa isip ko pa noon ay baka lasing o di kaya naman ay may tama sa pag-iisip yung babae. Pero nagulat na lang ako nang habang nakahiga ako sa putikan sa gilid ng kalsada ay nakita ko yung kanyang mga paa na lumalakad ng palapit sa akin. Na akin talaga iyong ipinagtaka. Dahil parang baliwala sa kanya ang mga nangyari. At para bang hindi man lang ito nasaktan. At nang iangat ko pa yung aking paningin ay doon na naging malinaw sa akin na isa palang aswang yung babae. Nung puntong iyon ay naging maliwanag na at akin ang naunawaan na sa unang tingin ko pa lang sa itsura nito ay alam ko na kaagad. Nakita ko iyon dahil doon nakatapat yung ilaw ng nakasalampak kong motor sa may gilid. Sinubukan ko noong gumalaw pero parang manid na yung buo kong katawan at naamoy ko na yung lansa ng sarili kong dugo. Kaya kahit di ko pa usisain ang aking sarili ay alam kong marami at malupa ang tama ko. At yung lansa ng dugo ko ay tila nakadagdag pa yata sa pananabik ng babaeng aswang. Na habang pumapatak yung dugo sa isa kong mata ay nakita ko pa siyang natatakam na inilalabas pa niya yung kanyang mahabang dila. Hindi talaga ako makapaniwala nung mga oras na iyon. Una, ay hindi ko mapaniwala ang makakaranas talaga ako ng ganon sa isang aswang. Pangalawa, ay hindi ko talaga inaasahan na sa ganon magtatapos ang buhay ko. Kaya gulat na gulat talaga ako noong mga sandaling iyon. At ipinikit ko na lang yung aking mga mata nang makita kong nagmamadali na itong lumapit sa akin. Pero bigla kong nasilaw sa liwanag na tumama sa mukha ko at nakarinig ako ng mga boses. Nang magmulat muli ako ng mata ay nakita kong may hinahabol na sila at sigurado akong iyon ay yung aswang. May lumapit sa aking isang babae at kanya akong pinunasan ng panyo. Nang iangat niya iyon ay nakita kong ang dami ng dugo at naramdaman ko na ang pangingirot ng mga sugat ko sa katawan. Maya-maya ay nariyan na at nagbalik yung dalawang lalaki. Naririnig ko pa yung kanilang mga boses habang nag-uusap na para bang hindi pa sila makapaniwala na aswang yung hinabol nila at hindi nila iyon naabutan pagkat ang bilis daw na bigla na lang naglaho sa kawalan. At nang makalapit na sila sa akin ay doon ko palang nakilala kung sino ang mga ito. Mga kasama kong naghahabal-habal din
at magkapatid sila. At yung babae na nagpuna sa akin ay asawa ng isa sa kanila. Nadala ako noon sa ospital sa tulong nilang tatlo. Bali maluba ang naging pinsala ko kung kaya kinailangan akong lagyan ng bakal sa binti at isa sa hita. Pero awa naman ng Diyos at walang pinutol sa akin at buo pa rin ang aking katawan. Ngunit dadad dinantay ang buong katawan. Nakarecover din ako kalaunan. Salamat na lang rin at laging nariyan ang kuya ko na handa akong tulungan. Nang minsan akong dalawin ng magkapatid na tumulong sa akin, sinabi nila na kahit sila ay hindi makapaniwala na hanggang ngayon ay totoo pa rin palang mga aswang at patuloy pa silang gumagala. At yan po Sir PB ang karanasang hindi ko po talaga makakalimutan. Salamat po.